Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 4, talata 1 hanggang 8. Ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo ang mga anak, ang turo ng inyong ama, sa inyo ang unawa kung naging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isang tabi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama, patambata walang malay, tanging anak ng ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral buong puso kang manangan, sundin mong aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong limutin o talikuran. Ang pag-unawa at karunungan, sikaping makamtaan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungan ay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, sa talata 9 hanggang 12. Ito po ang nakasaad. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong ng kalwalatian sa iyong katauhan. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Di ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magbabilis man ang lakad na hindi ka mabubuwal. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating amang lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Kawikaan, chapter 4, verses 13 to 19. Huwag mong kalilimutan ang pagtutuwid ko sa iyong pag-uugali. Ingatan mo ito sa puso mo sapagkat mabubuhay ka sa pamamagitan nito. Huwag mong susundan ang daan ng mga masasama, huwag mong gagayahin ang ginagawa nila. Iwasan mo ito at huwag itong dadaan. Talikuran mo ito at magpatuloy sa matuwid na daan. Sapagkat ang taong masama ay hindi makatulog kapag hindi nakakagawa ng masama o walang naipapahamak. Ang pagkain nila ay paggawa ng kasamaan at ang inumin nila ay paggawa ng karahasan. Ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw na lalong nagliliwanag habang tumatagal. Ngunit ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman, hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs chapter 4, verses 20 to 23. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso, ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at tayo po ay nasa Proverbs chapter 4 verse 24 to 27. Sabi po dito, huwag ka magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katwiran at layuan mo ang kasamaan. So dito makikita po natin na talagang yung mga kasinungalingan at walang kabuluhan ay talagang ipinagbabawal, no? Pagkos ay ituon po natin yung ating paningin sa mga bagay na mabuti. So, purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.